How to measure pips in TradingView using the tools na long position, short position, at saka yung ruler. Ito. Yan. Paano siya gamitin? Kung ayaw mo mag-compute ng pips mano-mano, but balikan lang natin yung lesson natin about pip. So, sa major currency pair, ika-fourth decimal po yung 1 pip. So, kapag nag-move po ng from point 1,000 to point 1,050, that is 50 pips. So, sa JPY pairs, any currency na merong ka-pair na JPY, yung second decimal po ang katumbas nun 1 pip. Okay, 0.01 is 1 pip. Sa gold naman, ang 0.1 is 1 pip. Ang US 30 naman, ang 1 or 1.0 is 1 pip. Sa Bitcoin, ganun din. So, ito yung usually na trade natin. Kaya pinakita ko sa inyo yung difference para hindi kayo magtaka bakit ganun iba-iba. If you want to use yung trading view, ayan, pakita na natin. So, unang ituturo ko sa inyo itong yung measure o yung ruler. Kapag po dinrag nyo po yan, for example, gusto nating sukatin itong candle na to sa daily time frame sa gold, makita natin na ang measurement po niya is 1,086 pips. Hindi po 10,000 ha. Ang 10,886, that is pipettes or point. Kaya kapag po gold, i-disregard nyo po itong unang whole number. Dito po kasi makikita nyo po, ang ginalaw niya is 108.685. So, kinompute po niya pati yung second decimal, no? So, hindi nyo po yun isasama. Yung first decimal lang. So, 1086 yung kanyang ginalaw. Napakalaki ng galawan sa gold, kaya po, ingat po tayo sa pagte-trade. Dapat may proper lot size tayo. So, yan. Bakit mahalaga yung pagko-compute ng pips? Kasi dapat nyo malaman kung ilan ang stop loss pips nyo sa trade so you can get yung proper position size. Okay, mapapansin nyo din dito sa gold, for example, sa 1 minute time frame, pag sinukat nyo po iyan ng isang kandila, ang sukat po niyan is yan, 23. 'Di ba? Kahit isang candle lang, 23 na yung pips yung ginalaw niya. And gusto kong maipakita sa inyo yung forex naman, etong euro. Makikita nyo, dito, yung 20 pips na yan, 40 pips, ginagalaw yan kay euro. Minsan, isang araw bago niya ma-hit yung ganyang pips distance. So, eto, nasa 1 minute time frame tayo. Sukatin natin itong pinakamahabang kandila na to. So, it's only 2.4 pips sa 1 minute time frame. Punta naman tayo kay daily time frame, kay Euro USD. Ilang pips kaya ang ginalaw niya dito sa araw na to, itong mahabang kandila. So, that is only 203 pips. Napansin niyo guys, dito po sa Euro USD, sa mga forex pairs, as is naman po yung lumalabas dito. Kapag nakita niyo po na 203.6, meaning 203.6 pips po siya. Unlike kay gold, pag nagsukat po tayo, kunwari ito sinukat natin yung nilakbay niya, nilipad niya. Disregard niyo po itong last digit, yung number 5. So, this is 10,666 pips mula nung, ano to, August to October. Grabe yung ginalaw ni gold, no? So, ayun, kay Euro USD, mapapansin nyo mas tight yung stop loss niya. For example, you want to trade sa 15-minute time frame, gusto mong mag-place ng, kunwari, nakikita nyo to, it's forming lower highs and lower lows. Pero overall, uptrend po yung ginagalaw ni Euro. Uptrend siya kasi it's forming higher lows. Okay, ito medyo advanced na to. I will create a separate video for that. Pero para mabilisan lang, ipapakita ko sa inyo kung paano magsukat ng pips gamit naman ang long and short position tool. Ito. So, kapag long, ibig sabihin, yan, we want to buy. And kapag naman short, we want to sell.
So, syempre, ang gusto natin, we want to sell sa tuktok at we want to buy sa baba. So, kung makikita nyo po, ito yung support, ito yung, ito yung demand zone, ito naman yung supply zone. So, kapag tayo ay place ng buy dito, kunwari, yung SL mo below the previous low at ang TP mo is doble nitong ni-risk mo. For example, you risk 1%, you want to target 2 or 3%. So, dito ang risk reward niya is 2.83. Makikita niyo po dito sa panukat na to kung ano yung risk reward ratio nyo. Ayan. Kapag po ganyan, ito, ang risk nito is kung 1% ang na-risk mo, ang target mo is 3. 1:3. Okay? So, ilan ang stop loss nito? So, dito kung nakita nyo, ang stop loss niya is may 5.2 pips. Kapag kunwari, ititik mo yung trade na yan dito, and 5.2, malalaman mo na ang lot size mo is 0.19. Okay, kapag naman ang stop loss mo is 52, syempre ang lot size mo 0.01. I'll discuss more about this sa separate video. Okay? Tapos kapag dinouble click mo naman to, makikita mo rin yan dito, yung value niya. So, 52 ticks is equal to 5.2 pips. So, short position naman, ganun din, di ba? Mapapansin nyo kapag ina-adjust mo to, ayan, gumagalaw din po yung pips. So, name-measure niya kung ilan po yung stop loss pips tsaka TP pips nyo, take profit pips. So, dito, 26 yung pips na TP nyo and dito naman 8.2. Okay? So, ayun lang. Um, i-analyze niyo po kung ano yung galawan ng inyong pair na tina-trade para ma-adjust niyo yung inyong stop loss ng tama. Maganda gamitin niyo yung tool na to kasi para hindi kayo basa-basa ng huhula ng inyong stop loss kasi minsan masyadong tight ang inyong stop loss so nahihit siya agad. And I will discuss more about this sa ating topic about take profit and stop loss. Ang next topic pala natin is about lot size. So watch my next video. Bye!